naman na itago ng ilang mambabatas ang kanilang dismaya sa Korte Suprema sa pagbasura nito sa impeachment ni VP Sara. Pero hindi pa raw tapos ang laban. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi masaya ang ilang miyembro ng Kamara sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Kaugnay ito sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na idineklara ng SC na unconstitutional. Ang Makabayan Bloc dismayado dahil mas magiging mahirap na raw ang magsagawa ng impeachment proceedings ngayong pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Dagdag nila, hindi nagagana ang tinatawag nilang fast-track mode ng impeachment na siyang isinagawa ng Kamara sa impeachment ni VP Sara. Sa fast-track mode kasi, hindi nadadaan sa House Justice Committee ang isang reklamo at dediretso na sa plenaryo for approval. Ito ay kung at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma rito. Sa motion for reconsideration decision na ito, bumaliktad silang lahat, no? At inatrasan yung mga naunang batayan kung bakit pinigilan yung trial, particularly yung mga dagdag na due process requirements sa fast-track mode of impeachment. Gayunman, inatrasan nga nila ito, pero nakahanap pa rin sila ng bagong dahilan, a technicality, para i-justify pa rin yung pagpigil ng impeachment trial. So in the end, nabago yung mga batayan pero same result. No? Pigil yung impeachment trial ng Vice President. Bagamat hindi pumabor sa Kamara ang naging desisyon ng SC, tuloy pa rin daw ang paghahain ng Makabayan Bloc ng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagwaldas ni VP Sara sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan, lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok, sa Presidente at sa Vice-Presidente. Para naman kay ML Party List Representative Laila De Lima, derogasyon ng constitutional powers at prerogatives ng Kamara ang ginawang pagbasura ng SC sa motion for reconsideration ng lower chamber. Ang nagkapareho dun sa main decision or original decision at sa resolution ngayon at nakakabahala pa rin, tulad sa naunang desisyon, may paglihis ang Korte Suprema sa letra at diwang nasa saligang batas ukol sa pantay at magkahiwalay na kapangyarihan ng hudikatura at lehislatura. Pero sa kabila nito, hindi naman daw inabswelto ng SC ang bise sa umano'y pagkakasala nito na siyang naging basehan ng impeachment complaint laban sa kanya. The court's decision was based on procedural grounds and did not rule on the merits of the allegations against VP Sara. Kaya nga, pwedeng magsampa uli ng impeachment case laban kay VP Sara even with the same substantive grounds contained in last year's complaint. Unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema at hindi na raw ito tatanggap ng anumang apela. Dahil dito, pinag-aaralan na ng House Justice Committee ang pag-amyenda sa Rules of Impeachment. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.